Mapagpalang gabi, mapagpalang araw, mapagpalang umaga. Sa madalit salita, magandang araw po sa inyong lahat. Po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, maghaharal tayo. Itong awak kong Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Itong Bibliang ito, galing po sa isang batang nabilanggo sa Manila City Jail na kung saan na-involve siya sa droga. Hiningi ko sa kanya. Meron po kasing hindi talaga matanggap si Jesus ay Diyos. Maging ang paniwala ng mga apostol sa pagiging Diyos ni Jesus, hindi rin talaga matanggap nila. Pero nakapagtataka, ginagamit nila ang mga talata ng mga sinulat ng mga apostol para sa kanilang pagdidipesa sa kanilang reliyon. Pero nilalabanan nila ang sinasabi ng mga apostol sa Biblia na si Jesus ay Diyos. Napakagulo nila, no? Wala silang kasing gulo. Nakasulat na sa Biblia. Pilit ka nila pinipilipit na nakasulat sa Biblia. Halimbawa, itong pangyayari kay Tomas, na si Tomas ay isang apostol na 12 sa grupo ni Apostol Pedro. Kanya lang, tinagurian siyang maduda, the doubter Thomas. Ganito po ang ating mababasa sa chapter 20 ng 1. Pero bago tayo babasa, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. O purihin ka, Panginoong Diyos. Minsan pa samahan kami ng iyong kapangyarihan. Buksan ang isip at puso ng tao na nakikinig ng aking munting video. Paglinawin mo po ang aming mga isip at puso. Tulungan mo kami na matuto kami. Mabusog kami sa iyong pagkaing espiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Basahin ko po dito sa chapter 20. Basahin ko po sa 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at mahawakan ang kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito. Tignan mo ang aking mga kamay.
ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip, maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Ito po yung eksena nang muling mabuhay si Jesus. Kung mapapansin niyo po, sarado yung pinto ng kanilang bahay, pero pumasok si Jesus at tumayo sa kanilang kalagitnaan at binati pa sila ni Jesus. Sumainyo ang kapayapaan. Ano po? Ngayon, itong sagot ni Tomas maliwanag. Nang kumprontahin siya ni Jesus. Kasi, nung una, wala kasi si Tomas. Kaya sinabi ng mga kapwa niya mga apostol, nakita namin ang Panginoon. So, ang sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko na ipapasok sa butas ng kamay at saka yung tagiliran, yung aking daliri, sabi niya. After 1 week, dumating na naman si Jesus, sarado ang pintuan. Antimano, inarap niya po si Tomas. Tomas, sabi niya, huwag kang mag-alinlangan, ipasok mo na rito sa butas ng aking daliri. Ang iyong daliri, ang iyong kamay, at dito sa aking tagiliran, sabi ni Jesus. So, ang naisagot na lang ni Tomas, yung sa 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Maliwanag ang kanyang pagkakilala kay Jesus. Panginoon at Diyos si Jesus para sa kanya. Kasi Panginoon ko at Diyos ko. Ngayon, yung mga taong mga malilikot ang utak, hindi ko malaman kung nag-aral pa sila o ano. Sinasabi nila sa marami nilang mga social media, vlog. Si Tomas daw ay pala-absent. Si Tomas daw ay nagulat. Si Tomas ay nagkamali si Tomas. Ang dami pa nilang binabatong kaulugan sa sagot ni Tomas. Wala namang nakalagay dito kundi Panginoon ko at Diyos ko. Wala ka nang mababasang iba pa. Yung sinasabi nila, saan kaya nila napulot yun? Pala-absent daw sa Bible study. Bakit? Nandun na ba sila sa panahon ni Tomas? Nagulat si Tomas? Nandun ba sila? Nakita nila si Tomas na nagulat? Nagkamali si Tomas, sabi nila. Bakit? Tinanong ba nila si Tomas? Oy Tomas, nagulat ka. Kaya po nila sinisira yung sagot ni Tomas. Ang dahilan, hindi kasi sila naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay tinawag na Diyos at Panginoon ni Tomas. Panginoon ko at Diyos ko, sabi niya. Apostol si Tomas, ha? Tanungin mo sila kung naniniwala sila sa 12 apostol, yung grupo ni Pedro. Sigurado sasabihin nila, naniniwala kami.
Nakasulat yung 12 eh. O basahin nga natin. Nang inassign sila ni Jesus. Oh. Kaya hindi nila paniwalaan. Naniniwala sila sa 12 apostol pero binabanatan nila si Tomas. Oh. Sinong paniniwalahan niyo po? Si Tomas na apostol ni Jesus? O itong mga antikristo at mga kulto ni Satanas? Ako paniniwalaan ko si Tomas. Apostol yun. Ito. Sa Mateo 10:1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. 2. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. 3. Si Felipe at si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ayun. Tanungin niyo sila kung naniniwala sila sa 12 apostol. Tiyak yan, isasagot nila naniniwala sila. Kung naniniwala sila sa 12 apostol, ba't nila binabanatan si Tomas? Pala-absent daw sa Bible study. Nagulat si Tomas. Kung ano-ano pag binabato kay Tomas. Ang mahirap, hindi na makasagot si Tomas, matagal nang patay. Ayun ang tanong. Meron po akong babasahin sa Hebreo. Hebreo chapter 1. Ganito po ang nakasulat. Simulan natin sa 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. 5. Sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi kay kanino mang anghel, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. 6. At nang isinugo ng Diyos ang kanyang anak, ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. 7. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay mag-aharing may katarungan. 9. Katarungan ay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili, higit sa sinumang hari. Kagalakang natatangi. 10. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa.
ng kalangitan. 11. Maliban sa iyo, lahat ay lilipas tulad ng damit, lahat ay kukupas. So maliwanag po, nagsalita ang Diyos tungkol sa mga anghel. Ang mga anghel po, hindi niya tinawag na anak ko kayo, ako ang inyong tatay. Hindi po. Si Jesus sa verse 8, basahin ko ito sinabi ng Diyos kay Jesus sa verse 8. Ngunit tungkol sa anak, sino yung anak? Si Jesus. Ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos, magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Maliwanag po sa verse ng Hebreo 1:8. Tinawag ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus na, O Diyos. Walang labis, walang kulang. Hindi ko dinagdagan yan. Kung meron kayong Bibliang ganito, magandang balita Biblia, basahin niyo. Pagdating naman sa verse 10, ganito pa sinabi ng Diyos patungkol sa kanyang anak. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo'y siyang gumawa ng kalangitan. Anong tawag ng Diyos kay Jesus sa kanyang anak? Panginoon. Ang Diyos, sinawag niya si Jesus in verse 8, O Diyos. Pagdating sa verse 10, tinawag ng Diyos ang kanyang anak, Panginoon. Sino nagsabi Diyos si Jesus? Sino nagsabing Panginoon si Jesus? Ang ating pong Panginoon Diyos o ang Diyos Ama? Ngayon, si Tomas, nagkamali nga ba si Tomas? Kung ano yung sinabi ng Panginoon Diyos patungkol sa kanyang anak, yun din ang sinabi ni Tomas. Kasi apostol si Tomas. Kaya hindi nagkamali si Tomas. Kaya yung mga kritiko ni Tomas na sinasabi nila, nagkamali si Tomas. Yung mga kritikong ito po yung mga grupo ng reliyon na akala mo ubod ng galing. Na sinasabi nila, si Jesus ay tao, kailanman hindi Diyos. Ganon po ang kanilang pagbatikos sa ating Panginoong Yesus. Pero ginagamit nila yung pangalan ng Panginoong Yesus. Iglesia ni Cristo. Pero si Cristo ay siyang Yesus. Ang Yesus siyang Kristo. Binabatikos po nila. Ibinababa po nila. Isipin niyo po yan. Hindi po nagkamali si Tomas. Tama si Tomas. Yung sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak, sinabi rin ni Tomas. Pag sinabi mong mali si Tomas, di mali ang Diyos. Kasi si Tomas apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa siya sa 12 apostol na binanggit ni Jesus doon sa Mateo chapter 10 nang sila po ay sugo niya. Sinong paniniwalahan niyo po? Si Tomas o yung mga nagmamarunong?
Kayo po, kayong nanonood ng video nito. Kung miyembro kayo nung nagsasabing hindi Diyos si Jesus kundi tao, matakot kayo. Matakot kayo. Ba't ko sinabing matakot kayo? Aba, nakasulat na sa Biblia. Ayaw niyo pang tanggapin. Lumalabas, mas magaling pa kayo doon sa nakasulat sa Biblia. Sukat ba naman sabihin nila, yan naman si Tomas palahab-absent sa Bible study. Yan naman si Tomas, nagulat. Yan naman si Tomas ay nagkamali. Saan siya nagkamali? Kailan siya nagulat? Nakita ba nila palahab-absent si Tomas sa Bible study? Kawawang Tomas sa kanila. Hindi na siya makasagot. Hindi niya may depensa ang kanyang ministeryo. Bakit? Patay na. Sabi pa nila, yan naman si Tomas, walang pananampalataya. Ginawang apostol na walang pananampalataya. Meron pa sila salitang ganyan. Hindi raw sumasampalataya si Tomas. Bakit naging apostol ni Jesus? May pananampalataya si Tomas. Kanya lang ang sinabing, hindi ako naniniwala. Yung kwento nila na sinabi ng mga apostol do sa binasa natin sa 120 verse 24 hanggang 29 na nakita namin ng Panginoon, sabi nila. Yes, nasabi ni Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita yung butas ng daliri niya o may tusok ko yung daliri ko sa butas ng kanyang daliri o may tusok ko yung kamay ko sa kanyang tagiliran. Pero hindi sinabi ni Tomas, wala akong pananampalataya. Maging si Jesus man, wala siya sinabi, oy Tomas, wala kang pananampalataya. Kaya itong mga antikristo na ito, ang mga kulto ni Satanas na ito, na ginagamit pa man din ang pangalan ni Kristo sa kanilang simbahan, Iglesia ni Kristo. Pagkatapos sasabihin nila sila lang daw ang maliligtas o baka sila yung mapapahamak sa impyerno. Baka sila yung unang itatapon sa impyerno. Mahirap ang gumawa ng sariling konklusyon sa Biblia. Ang Biblia po, specific yan. Tumpak yung nakalagay dyan. Hindi mo na dapat baguhin pa yan. Hindi mo na dapat i-define ang nakasulat. Napakaliwanag, Tagalog na Tagalog Tagalog na Tagalog po yan. Hindi na pwedeng baguhin pa yan. Manapa. Tanggapin na lang natin. Meron pa akong babasahin. Yung sulat ni si Jude o si Sanudas. Tanungin nyo sila kung naniniwala sila kay si Jude o hindi. Sigurado sagot nila naniniwala sila kay Sanudas. Hindi yung Judas na taksila. Ibang Judas ito. Apostol ito, yung matino. Lingkod ng Diyos. Yung Judas nagpatiwakal, lingkod din ng Diyos yun. Pero, nagtraidor. Ito. Judas 1:1. Mula kay Judas, lingkod ni Jesus Kristo at kapatid ni Santiago. Ibang Judas ito. Lingkod ni Kristo.
Pagdating po sa verse 17, tignan natin. Anong sabi ni St. Sanudas, si Jude? Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin ang sinabi. Ano sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Napakaliwanag po. Sinong alalahanin nyo? Yung Apostol Tomas? O yung mga kulto na ito na bumabatikos kay Tomas? Wala silang ebidensya. Batikos sila ng batikos. Kawawa si Tomas sa kanila. Pero maliwanag po sinabi ni St. Jude, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Napakagandang alalahanin yung eksena kay Tomas at sa Panginoong Yesus na pinakita walang mali si Tomas. Hindi nagulat si Tomas. Si Tomas, yung sinasabi nilang wala daw pananampalataya si Tomas. Wala naman sinabi si Tomas, hindi ako nananampalataya. Ang nasabi lang ni Tomas, hindi ako naniniwala doon sa sinabi ng mga kapwa niya apostol. Tapos ang dami na nilang binatikos. Kaya kayong mga antikristo, mga kulto ni Satanas, na nagsasabing hindi Diyos si Jesus kundi tao, na ginagamit nyo pa yung pangalan niya sa inyong simbahan, Iglesia ni Cristo. Pagkatapos ang Kristo na ito, pilit ninyong niyuyukaran. Dinadown ninyo. Ano sinasabi ninyo? Mataas ng kaunti ang anghel kaysa tao. Na doon sinasabi ninyo, kaya mataas ang anghel kasi si Jesus ay tao. Natural kung tao ang anghel, pagkukumparahin mo, mataas po talaga yung anghel sa tao. Pero hindi naman tao si Jesus Anak siya ng Diyos na buhay. Anak, hindi nilikha, hindi ginawa. Tayo ang ginawa ng Diyos mula sa labok ng lupa. Pero si Jesus wala. Walang kasaysayan na isa siya nilikha sa labok ng lupa. Anak siya. Anak siya. Juan 3:16. Tingnan natin na nakasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangtang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisisang anak. Sino yung kaisisang anak? Only begotten Son, si Jesus. Iba ang pagiging anak niya. Anak talaga siya ng Diyos. Tayong mga tao, pag sumampalataya tayo, itinuturing tayong anak, pero mula sa labok ng lupa.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katawan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kayong mga nagsasabing si Jesus hindi Diyos kundi tao, wala kayong pananampalataya sa Kanya. Kaya wala kayong buhay na walang hanggan sa Diyos sa langit. Ang inyong buhay na walang hanggan, doon kayo sa impyerno, kasama nyo si Satanas na nandaya sa inyo. Yun ang tatay ninyo. Tatay ninyo. Makakasama ninyo sa ikalawang kamatayan sa apoy ng impyerno. 21:8 ng pahayag. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo, pagtutuwid. Napakaliwanag po, ano? Salamat po. Nawa yung mga nanonood ng video ito, kung sila lihis sa kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Mahawa ka sa kanila, Panginoon Diyos. Yung bumabati ko sa iyong anak na si Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Kaibigan, like ng like, share ng share. Kayo namang nasharean, mag-share din po kayo. Baka meron kayong mga kapamilya, kaibigan, kakilala ng paniwala kay Jesus ay tao. Kundi ang paniwala nila, tao hindi Diyos, na ginagamit pa yung kanyang pangalan sa kanilang simbahan, Iglesia ni Cristo. I-share nyo sa kanila ito. Walang labis, walang kulang, binabasa ko lang po ang nakasulat. Hanggang dito na lamang po, ano? Itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, hindi kalaban. Hindi ko rin kayo kalaban. Pero kung kinakalaban nyo ako, ibig sabihin kalaban nyo ako. Hindi nyo ako kaibigan. Lagi ko sinasabi, walang labis, walang kulang, binabasa ko lang. Yan po. Bye-bye.